Yo guys, what's up? So ikaw ba ay digital designer, graphic designer at hindi mo alam kung saan mo pwedeng ibenta online? Saan nga ba pwede ibenta online? Paano nga ba magbenta online? How to sell digital designs online, how to sell digital product online, at how to sell digital art online. So ngayon guys, sa video na to tuturuan ko kayo kung paano at saan pwede magbenta ng mga online digital design para mas maganda at mas maraming makalam ng iyong mga ginagawa. Okay? So let's go! Welcome nga pala guys sa Payhip. Okay, so sa Payhip, pwede tayo magbenta ng mga online digital product natin. Okay? Yung mga ginagawa nating design, lalo na yung mga gumagawa ng design sa Canva, tulad ko mahilig ako gumawa ng design sa Canva, dito ko siya pwedeng ibenta online. Okay, yung mga artwork. So pag wala ka pang account sa Payhip, libre lang gumawa. I-click mo lang yung link dyan sa description at mahagawa ka na ng free account sa Payhip. Makakapagbenta ka na ng product online. Okay, so i-explain natin isa-isa yan. Pag nakagawa ka na ng account sa Payhip, ito ay lalabas sa dashboard mo. Okay? So meron tayong dashboard, products, store, analytics, at marketing, at yung customer natin. Okay? At yung pinakalas yung account. Yan. So dito sa dashboard, makikita mo yung promote your products. Pwede mo siya promote sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, at sa email. Yan. So pwede mo rin siya embed sa website mo kung meron kang website or blog. At dito mo rin makikita yung link ng iyong online store. Yan. So at yung mga product andito rin. Yan. Nga pala guys, gusto ko lang i-remind sa mga gusto gumawa ng account sa Payhip para makapagbenta ng mga digital product online. Kailangan lang guys ay sarili nyong gawa yung ibebenta nyo. Okay? Huwag kayo magbebenta na hindi nyo gariling gawa. Dahil pag na-detect nila yan, iti-take down nila yung account mo at mawawala yan. Sayang naman yung pinaghirapan nyo. Okay? So bago kayo gumawa dito sa Payhip, siguraduhin sarili nyong gawa yung ibebenta nyo para safe at siguradong ligtas ang iyong account. Okay? Ayan. So dito, unahin na natin yung product. Yan. So, paano nga bang maglagay ng product? Dito mo rin makikita lahat ng product na nilagay mo. Yan. Dito mo makikita lahat ng mga product na nilagay mo. Okay. So, ito aking mga nilagay. Paano nga ba mag-add ng product? So, click mo lang yung add product. Ayan. Kung digital product ang binibenta mo, syempre, ang i-click mo ay digital product. Ayan. So, marami kasi dito guys course, membership, physical product, coaching service, bundle. Okay, so dito tayo sa digital product. Kasi tulad ko, mahilig ako gumawa ng template or design sa Canva. Ayan, so dito, upload product file. Ibig sabihin, dito mo i-upload yung file na binebenta mo para pag bumili yung client, yun ang marireceive nila. Okay? Kasi dalawa yan Dito yun naman yung picture na nakalagay dyan sa store mo. Kumbaga yan yung makikita nila, yung mga pwede mong ibenta. Pero pag yung mga file na kailangan makuha ng client, dito mo siya ilalagay. Yan. Dito sa upload product file, pwede dyan kahit naka PNG, JPEG, PDF, at yung notepad. Pag doon nakalagay yung link ng Canva, di ba? So ilalagay mo muna sa notepad yan, yung link, tapos i-upload mo dito. Okay? Sa title, kung ano yung title ng yung binibenta, presyo, kung magkano yung binibenta mo. Ayan. Kasi doon sa in-explain natin nung una, meron kasi doon tax. Ibig sabihin, pag sinolder ng ating client, yung 200, ang babayaran niya ay magiging 210 or 220, parang ganun. Kasi nga may transaction fee yan. Okay? So kung iso-shoulder mo naman yung tax, pag nagbayad yung client ng 200, ang marireceive mo na lang, ang makukuha mo na lang ay 180 or 190. Parang ganun yon, di ba? So dito, upload mo yung product mo hanggang 9 item lang. Picture or video pwede. Description ng iyong product. Ayan, lagay mo lang dyan. So click mo lang yung visible.
So dito yung guys, ito yung sinasabi ko. Ayan, so this product is tax exempt. Kumbaga exception kung gusto mo, or kung shoulder naman ng client kung gusto mo, di ba? Sa akin kasi kiniklik ko na lang yan para sa akin babawas, hindi doon sa client. Okay? So dito lang yung iba, bahala na kayo mag-explore kung gusto nyo i-explore yan, pero sa akin dito lang yung lagi kong kiniklik. Tapos yan, add product na. Yan, so ganun lang yan. Continuous lang yan, mag-add ka na ng product mo. Okay? So dito sa store, dito mo makikita yung settings ng yung store. So i-explain din natin yan mamaya. Okay? So dito muna tayo sa blog post. Pwede ka rin mag-post ng blog or domain. Kung wala kang domain, huwag mo nang galawin yan para hindi complicated. Para hindi ka mahirapan. Okay? So panghuli na natin yung launch store builder. Okay? So dito muna tayo sa analytics. Sa analytics guys, dito makikita lahat ng data, kung ilan yung views ng yung product, yung sales mo, at kung taga saan yung mga nag-view ng mga binibenta mo. Okay? So andito lahat yan. Yan. Sa marketing naman, napakadali lang gamitin to guys, yung PayHip na to, as in. Yan. Pwede ka rin mag-add coupon. Add coupon code. Kung gusto mo magka-discount, maka-discount yung mga bibili, pwede ka maggawa ng coupon at pwede mo ipamigay. Okay? So, run sale, affiliate, pwede ka rin magpa-affiliate yung mga kaibigan mo. Gusto mo i-promote yung account mo o yung binibenta mo. Ipa-promote mo, di ba? Affiliate tawag na ganun. I-advertise nila yung online store mo. Okay? So, meron din tayo dito ang customer. Ayan, sa customer, nandito rin yung subscribers, email updates, at yung sales report. At pinakahuli yung settings na pwede mong ayusin para makatanggap ka ng payment or yung pera na makukuha mo galing doon sa bumili ng template. Okay? So dito nga pala guys, kailangan ay PayPal. Ayan. So kailangan mo ng PayPal kasi dyan isi-set yung ano mo, benta mo, di ba? Yan. So, maganda talaga ang PayPal. Tapos mamaya, i-explain din natin kung ano yung pwedeng gamitin ng client mo para makabili sila dito. Okay? So, explain natin yan sa last part. Yan. So, dito muna tayo sa store, sa Launch Your Store Builder. Kapag napaglagay ka na ng product mo sa online store mo, ito yung magiging itsura niyan guys. Ito yung magiging itsura pag ni-click ng buyer or ng client mo yung product mo. Okay, so meron tayo dito ng baptismal money envelope. So ito yung isa sa mga binebenta ko online. So dito makikita nila yung mga iba-ibang klaseng design. Ayan. Okay. So dito naman meron tayong add to cart. Meron tayong buy now. Baptismal money envelope. What you get, siyempre, pag bumili sila, ano yung makukuha nila? So, 9 PNG read, design ready to print, Canva template editable. So, nakalagay yun sa note guys, nung bago ko i-upload yung aking product. Yan. So, andito lahat yan. Ito yung makukuha ng client. You will get the following file. So, pag bumili yung client, ito yung makukuha nila. Yan. Andito lahat yan. Okay? So, makukuha nila yan. So, dito naman, ano nga ba yung gagamitin ng client o ng customer mo para makabili siya dito? Okay? So, pag ni-click niya tong buy now, ayan. So, pag ni-click niya yan, makikita niya yung presyo, ilalagay niya yung email niya dito. So, pwede siya magbayad through PayPal. Okay? So, pwede namang debit or credit card. So dito sa credit card na yan or sa debit card, pwede dyan yung GCash or PayMaya or Maya. Okay? So dito kasi no, Visa card, Mastercard, Express at PayPal. Okay? So pag ni-click nila tong debit card, ayan, so may lalabas yan. Magka-sample tayo. Ayan. So mag-sample lang tayo. So ito yung lalabas dyan guys. Okay? Ayan. Kung ang gamit mo ay PayPal, pwede, direction na lang. Kung gamit mo ay GCash or PayMaya or Maya, ang ilalagay mo dito yung virtual card mo sa GCash or sa Maya
or Paymaya account mo. Kasi sa GCash meron tayong virtual card, di ba? Pagkakaalam ko ay Express ata yun eh. O Express yung sa GCash at Visa naman sa Maya, or sa Maya yung Express at Visa yung sa GCash. So para magkabaliktad lang yan. Pero parehas lang din naman yan. Okay? So pwede gamitin yung virtual account sa GCash or Maya. So explain nyo na lang din sa client mo. Sa ganitong way kasi guys, mas maganda dahil pag bumili yung client, instant na marireceive niya kaagad yung template or design through email. So hindi mo na kailangang i-send pa sa kanya yung design kasi automatic na dahil naka-auto na siya, naka-email na siya. Dahil dito sa website sila lang magpa-process niyan. Okay, so sa sa payment naman ang magpa-process niyan ay PayPal. Okay, so pag bumili yung client, mapupunta yung pera sa PayPal account mo. So may bawas na rin yun kasi may nung transaction fee. So explain mo na lang din sa client mo. Kung nagdadalawang isip yung client mo mag first pay or nagdadalawang isip ka na mag-send agad ng files sa yung customer, pwede kayo gumamit ng PayHip para safe yung transaction nyo. Okay? So, yung website na magpa-process doon. Again, pwede sa Express, Visa, at yung Mastercard natin sa GCash or Paymaya. Okay? So, explain nyo na lang yung sa customer or sa client nyo.